Good morning! Today, napaka-excited ng tropa. Alas 6 ng umaga, biyahe ng tropa. Mainline travel kami. Long ride, halos 1.5 oras ang biyahe. Bacon Sorsogon to Matnog Sorsogon. Panibagong tropa at panibagong spot. Tara at samahan nyo ulit kami sa panibagong adventure na to na magaganap ngayong araw. Long way to Puro Pandan, Matnog Sorsogon. Nag-aantay na ang ating tropa, si Master Ethan at si Master Mike. At eto, pababa na nga kami at lumiliit na ang distansya kung saan sila naroon ngayon. At kami na lang ang inaantay. Lumipas ang ilang minuto, natanaw na namin ang dalawang Master Espero ng Matnog Sorsogon. Diretso na rin sa parking space ang sasakyan. At pahinga kami ng 1 oras habang nag-aantay na maluto ang almusalan namin. Nasa taas. Tapos covered court. Almasal mo na, almasal. Ganda oh. Almasal mo na bago magbiyahe sa spot. Sa spot. Let's go! Gumala sa malawak na karagatan. Bagong adventure dito kay Bro Ethan. Alright, ito yung bangka namin sa sakyan. Napakalinaw dito. Panalo. Bahura na makulay at mga istang pumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Maging parehas ang paraan. Bumaba na si Utol. So, ready na rin. Alas 10:33 na. Baba na rin ako mga lods. Sana ibigyan ng pag-iingat palagi. At maraming isda sa araw na to. Ako mga alas 3 na. Ulam kami mamaya na masarap. Makikinaw na kami. Alas 3 na mamaya. Alright. Panalo. Para prime. Panalo master. Welcome back sa panibagong araw at panibagong episode. Nakasama si Uragon Spearfishing Adventure, si Master Dennis at si Master Jason. Dalawang espero ng Matnog, Master Ethan at Master Mike. At ang dalawang bangkero namin. 6 kaming lulusong. Kaya eto na mga lods. Start na tayo ng new adventure sa araw na to. Spear gun loaded na. Tara, let's go! This time, napakaganda pa ng current at visibility. Hindi pa masyadong malabo mga lods. Buhay na buhay pa ang bahura sa spot na ito. Kaya kahit nasa parting mababaw lang,
Napakaraming isdang maliliit na pwedeng makita. At sa dive kong ito, nalipasan ng ilang oras bago pa ako nakakuha ng unang isda sa araw na ito. Habang yung ibang tropa ay may isda nang nakuha at malalaki pa. Nang makalapat sa bahurang ito, napakaraming isda. Iba't ibang uri ng isda na dito mo lang makikita sa bahurang ito. At nang bumalik ng lingon sa bandang kaliwa, nandito na rin ang mga yellow spotted rabbit fish. Hindi ko muna sila pinagtunan ng pansin mga lods dahil kaya pa naman ng hininga at kaya pa magantay. Baka sakaling may lumapit na mas malaki at yun ang matira natin. Kahit saan banda lumingon, wala pa rin dumarating mga lods. Tapos na ang pag-aantay at malapit na rin tayong umahon. Kaya binalingan ko na lang yung isa dito na rabbit fish. Walang ibang isda na pwede natin matira kundi ito lang. Kaya pinitas ko na to mga lods na isang piraso na to. At ito yung unang isda natin sa araw na ito. Yellow spotted rabbit fish. Kaya panalo na yan mga lods. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Next dive, kahit na napakalayo na ng nilangoy at napakalayo ng inanod, ito na muli ang sumunod na isda natin sa araw na ito. Para sa akin, mamaw na ito sa ganitong size ng isda na to. Dito lang kasi ako nakita sa bahura na ito na ganito kalaki. Maraming dive spot na ang napuntahan ko pero dito lang ako nakita nito. Anabo na rin ang tawag sa isda na to. Pero sa amin, sa lugar namin, ang tawag dito ay maringyan. Madalas ako makita ng ganitong isda sa may mga seagrass na parte, pero hindi ganito kalaki ang size. Sa lugar ninyo mga lods, ano ba ang tawag sa isdang ito? Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat Tingnan natin kung may nangyari ito sila bro. Ako wala pa. Alas 12:23 na oh. Hindi man lang ako nakatira ng malalaki. Namili. Ano, tumira pa oh, si bro. Ayos. Basi drummer. Ay, malaki. Ayos, kakain mo tayo. Dito kami mga lods, puro bato. Puro bato. Yes. Dali, alas 12 na. Ito na yung mga nangyari ng mga kabro natin. Yun o. Magaling ako sa free fall yung ano, yung pag-ano. Malapit na mapuno. Ako hindi ko paborito. Sa kanila lang yan. Sa akin wala pa. Ako basta kain mo na. Ito yung agos dito pag ganitong oras na.
Kanina medyo mahina pa. Ayan o, ang lakas oh. Nasa gitna to mga lods. Ito, pero buhay na buhay yung mga bato dito. Ayan o, buhay na buhay. Nasa gitna ng dagat. Ayun, ayun ang isla. Tapos ito, dito kami magluluto ngayon. Mag-iihaw lang kami kasi may kanin na kami dala. Ayun yung ibang tropa. Kain tayo mamaya. Dating parula daw to noon, pero tanggal na. Lakas ng agos oh. Maya maya kain tayo. Nandito tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang laban. Ulam pa lang. Pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huli. Kayo mamili ako, may pang-upload na. Parado ba? Alauna 30 maybe. Parado yung parado. Kung baga, gadayo tayo doon. Dito na kayo matulog ng ano. Nauna na ako baba mga lods. Para madaling araw, papunta na doon. Serve na tayo. Alright, dive safe ulit. Eto na nga muli ang paglapat ko sa bahurang ito. Medyo lumabo na ang visibility sa hapon na ito. Medyo lumalakas na kasi ang agos, kaya ganito na ang kulay ng tubig sa ilalim. Pero kitang kita naman ang mga isda na hinahan kung halimbawa may papalapit. Sa pagkakataong ito, napakaraming maliliit na isda at pinagmamasdan ko muna. Mas nagantay pa ako ng ilang segundo dahil minsan nagugulat yung mga maliliit. Pag ganyan kasi ang behavior ng mga maliliit na isda, siguradong may malalaki sa paligid lang. Ilang segundo pa ang lumipas pero walang lumapit. Walang nagpakita na malaking isda kaya hindi tayo nakatira dito. Kaya dahan-dahan na akong umaangat para makabawi ulit ng panibagong lakas at makasisid sa susunod na bahura. Kayari na yung GTC Bro Jason. Ayun o. Sa di kalayuan kung saan nakuha ni Bro Jason ang unang GT niya sa araw na ito. Ito na muli ang sumunod na dive ko dito mga lods. At habang pailalim ako, ito ang napansin ko. Mayroong isang GT na nagpakita pero napakalayo ng distansya. Pinilit ko sanang abutin sa drop shot pero hindi natin kinaya dahil napakalakas ng agos. Kaya minabuti ko na lang na lumapat sa bahura. Walang ibang paraan kundi lumapat. Baka sakali na rin ito. Nawala na kasi sa paningin ko ang GT habang hindi pa ako nakakalapat dito. Nang bumaling sa direksyon kung saan ko siya nakita, naandyan na at napakabilis. Kaya agad itong itinutok ang spear gun at kinalabitan ang GT na ito. Napakaganda ng patama natin dito. Muntik nang tumagos ang shafting pero habang pumapalag napansin ko na nakatagos na ang shafting kaya hinatak ko na ng hinatak. Iwas sabit na rin at sigurado na ang isda. Nasa shooting line na kasi. Ito na yung unang GT natin sa araw na ito. At panalong panalo. Malaki na rin ang GT na to. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo,
isang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inadagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Subukan mo na lang manalo. Tara na't hulihin sa paraan mo. At diskarte, may lakman at malalim. Tara natin tumimalo. Calm down. Nakayari din. Okay, thank you. Nakayari din. Ayos. At habang nagpapaanod, inaayos ang shooting line na daanan ko sila. May tinira si Bro Mike at napakalaking surahan. Laki surahan. Si Utol may nakaharap daw na dalawang giant trevally at hindi niya natira. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na. Ikat ulit mga lods. Lipat ulit to sa inumpisa kanina. Sige yan. Ayun na. Anak eh. Ay, sorry. Mabigat ako. Magpapalit na naman. Bili ka na ng pano. Alright, tama ulit kayo mga lods. Hasang paraan. Napakalakas ng agos kaya lumilipat kami dito sa binabaan kanina. Time safe ulit. Nang maikasa ang spear gun sa di kalayuan, muli akong nagdive mga lods. Ito yung paraan kapag malakas ang agos. Kapag may naaninag na bahura, dali-daling magdadive para hindi lumampas. Hindi man kagad pansin ang isda sa ilalim dahil medyo malabo ang tubig. Malaki pa rin ang kumpiyansa na may makikitang isda kapag ganito kalakas ang agos. At eto na nga, grupo ng giant trevally ang nandito. Hindi na ako namili dito dahil same size lang naman, kaya agad ko nang kinalabitan ng isa na to. Maganda naman yung naging patama natin dito, pero di narindi ang isda. Kaya dali-dali kong hinatak at hindi ko hinayaan na isabit niya. Napakalakas ng current kaya hindi pwede na may sabit ang line. Mahirap na, hindi natin mababalikan kagad, kaya eto mga lods, hindi ko na binigyan ng line at diretso na ako sa ibabaw. Nagulat nga lang ako dito kay Master Jason, napakabilis pa ilalim at second shot. Pero dahil nga malakas ang current sa ilalim, kaya nahirapan si Bro Jason na ipuntriya ang isda. At muntik nang hindi tamaan nung tinira niya. Napakanipis ng patama pero ayos naman at nasecure ang isda na to kaya panalo. Kadakul. 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 Tara na't
At ito na nga pala ang pangalawang giant trevally sa araw na ito. At si Bro Jason nakadali na rin ng 2 piraso. Si Utol Ariel naman nakayari din ng isa, pero marami yung tinira niya at nakawala din. Kaya sa isang buong maghapon na ito nakayari kami ng 5 piraso na GT, kaya napakapanalo. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. May malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang Nang maiakyat ang GT na to, nag-dive pa ng ilang dive pero wala nang nakuha na isda mga lods, kaya makyat na rin kami ng bangka dahil hapon na. Tol, uwi na tayo mga lods. Hindi mo lang pumalma. Ganun pa rin ang current. Dito na kayari pa rin ang GT. Dalawa din kay Bro Jason. Ilang GT na yan? 5 GT na nangyari. Alright, panalo. Kahit malakas ang current, nakayari pa rin. Alas 5:16, uwi na kami. Doon pa kami. At piliin mo maging parehas. Malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Nakailang pa ba kami para ma-hunt ang malasugi na nakita namin kanina habang papunta kami sa spot? Pero hindi man lang namin nayari mga lods at hindi man lang nagpakita sa amin, kaya napakalaki ng oras na nasayang. At sa day 2 na ito na pagbabalik, napakalakas ng current mga lods. alright, baba na ulit tayo. Alas 12:27. Time safe. Ayun, sasabay na si Bro Ethan. At nang makarating na nga sa target na bahura, agad na akong nag-load ng rubber dito at ready na para mag-dive ulit. Pero hindi naman yan ang uri ng isda na magiging target natin sa araw na ito. Kaya dumiretso na ako sa pag-dive sa ilalim. At habang nasa free fall mode tayo, ito yung mga nagpakita. Tara mo gintong lumalanggoy. Hindi pa ganong malalaki kaya tuloy-tuloy pa rin hanggang sa umabot sa pinakailalim. At nang mapansin ko ang pinakamalaki na ito na surgeon fish, sinundan ko na sa drop shot, baka kasi abutin. Pero hindi natin kinaya mga lods dahil malakas yung agos. Bumalik sana yung isda at napakalapit pero hindi ko naman maipunteriya yung pana dahil malakas nga talaga ang agos. Hinayaan ko na lang muna at bumaling sa ibang direksyon, baka kasi may GT o kaya anong isda na malaki. Pero wala talaga akong ibang napansin dito. Yun lang talaga na mas malaki na surgeon fish. Kaya yun na lang ang naging target natin dito. Nang tinutukan ko nga ng spear gun, agad namang lumayo at kinalabitan ko na lang pero hindi na umabot mga lods. Nagtali na naman sa rubber ang aking line kaya sayang naman nun. Mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Muli ko nga palang binalikan kung saan ako nag-dive kanina at habang pailalim napapansin ko na nandyan na naman yung mga surgeon fish.
Ito nga pala yung bahura kung saan ako tumira ng GT sa unang araw namin dito. Kaya hindi ko na muna iniwan at hindi pa naman gaano kalakas sa ibabaw ang current. Walang ibang isda na nagpakita. Kaya pumili na ako ng isa dito para makatira man lang bago umahon. At itong isa na to na nakahiwalay ang pinunteriya ko at nayari naman natin. Black Sturgeon Fish. Ito yung unang isda natin sa araw na ito. Pilitin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inindagan. Tayo na at malaman na di tayo isang tagnan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang Next dive, same pa rin ang bahura. Nandito pa rin ang mga sturgeon fish at lalong dumadami sila. Wala pa rin ibang dumating kaya ito na lang ulit ang tinira ko. Pangalawang sturgeon fish na to ngayong araw mga lods. At nakakaipon na tayo ng pangulam. Next dive, dito pa rin sa bahurang ito at pang-apat na dive ko na dito mga lods. Pero nakadalawang isda pa lang tayo na sturgeon fish. Sa pagkakataong ito, muli na naman tayong mag-hunt. Sayang nga lang yung dalawang manuping na nagpakita dito, malaki na sana. Hindi pa naka-on yung camera ko habang papalapat dito. Hindi naman lumapit mga lods at may lap. Kaya ito na lang ulit ang natira natin dito. Walang iba na pwede, kaya pangatlong sturgeon fish. Ito yung nayari natin sa bahurang ito. Pagkatapos nito mga lods, nagpaanod na ako. Pero habang paahon ako, napansin ko si Bro Dennis. Nandyan din pala sa may bandang likuran ko at dalawa kami sa bahurang ito. Nagpaanod na kami para makahabol sa tropa. Nandun na sila sa unahan. ng karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Next dive, habang nagpapaanod, may napansin ako sa bandang ilalim ng aking fins. Dalawang GT at napakalaki na ng isa. Pilipit man sa drop shot, nabigyan naman ng tamang anggulo para makatira ng maganda. At ayos yung naging patama dito. Buong akala ko talaga narindin na ang isda at na-fatal. Pero nung bumalik, ang tingin ko dito sa isda na to at hinahata ko na. Bigla na lang bumalik ang lakas at eto. Sa dahan-dahan nagalaw ng mga buntot niya, hindi ko mahatak at malakas ang pwersa. Sa lakas ng tagas ng dugo, tama niya mga lods. Akala ko na mabilis lang maghina ang isda na to. Pero umiilalim pa rin at hinahatak ako nito, kaya binigyan ko ng line mga lods. At inantay ang bangka na makalapit para ma-second shot. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Second shot!
Isa lang bro, isa lang. Isa lang. Ha? Hawakan mo. Kala ko napitan na. Hindi pala. Ayos. Panalo. Hangat po bro. Hangat po. Bro, hangat po. Woo! Ayos. Alright, nandito na kami mga idol, mga lod. Ay, thank you Lord. Nayari pa rin ang biyaya. Sa'yo na tuman. Piliin mo maging parehas ang paraan. Kabapon.